Oras natin mga puso, mga kabarangay, ngayon ay 12:17 na po ng hatanghali. And sa isang barangay, sabay-sabay tayong pakinggan ang Barangay Love Stories ngayong araw ng Lunes. Mga kapuso, syempre ako yung mga kasama, the Prince of Radio, the Lover Boy, Papa Buloy po, mga puso, mga barangay. Syempre makakasama rin natin si Papa Dudot at ang kwento natin for today's video. Sa mga barangay natin, kayo ba stricto ba ang inyong mga magulang, lalo na ang inyong mga nanay? Stricto ba sila in a good way or sobrang stricto na nakakasakal na? Yan po ang istorya natin ngayong araw dito po sa ating programang Barangay Love Stories. So di na po natin patatagalin pa mga puso, mga barangay. Pakinggan na po natin ang mga kwento dito po sa Barangay Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hanggang kailan at saan nga ba ang responsibilidad ng isang anak sa mga magulang? Dapat mo pa rin ba silang sundin kahit may sarili ka ng buhay? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa iyo at sa mga kapuso nating nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gian. 26 years old at taga Valenzuela. Nagtatrabaho ako ngayon bilang associate professor sa isang university dito lamang sa amin. Papa Dudut, matagal na akong taga-subaybay ng inyong programa. Marami akong natututunan sa mga ini-air ninyong mga kwento. Kaya naman naisipan kong sumulat at ibahagi rin ang sariling kwento ng buhay ko. Papa Dudut, nasa magkasama sa buhay. Gusto ko rin sanang mag-working student noong nasa college na ako, pero ang sabi ni Mami ay mag-focus na lamang daw ako sa pag-aaral. Kaya naman, kaya naman daw niyang magtrabaho para sa akin. Responsibilidad niya raw ang anak niya hanggang hindi pa nakapagtatapos ng pag-aaral. At darating daw ang araw na siya naman ang magiging responsibilidad ko. Oo, Papa Dudut, yun ang palagi niyang sinasabi sa akin. Wala namang masama doon dahil nga naging mabuting nanay naman siya sa akin. Kaya naman itinatako sa isipan ko na balang araw ako naman ang sasalo ng responsibilidad bilang anak niya. Ayan! Ay, sa wakas, natapos na rin tong research paper natin. Sinabi mo pa. Grabe naman kasi si Mr. Corpus. Ang hirap ng topic na ibibigay niya tapos kulang yung oras para sa deadline na gusto niya. Kaya ikaw, Gian, kapag naging teacher ka na wag kang gagaya dyan kay Mr. Corpus, ha? May puso pa naman ako, no? Yung professor natin parang wala ng kaluluwa. At hindi na marunong maawa sa atin ng mga estudyante niya. Grabe siya, no? O sige na, uwi na rin ako. Uuwi ka na kaagad? Oo, bakit? Ipiprint ko rin kasi itong mga nagawa natin sa bahay since may printer naman kami. Alam naman ng mama mo na nandito ka, di ba? Dito ka na rin sa bahay magapunan. Hindi na. Nakakaya eh. Aabutan pa ako ng mami mo dito. Okay lang yun. Mabait naman ang mami ko. Saka alam niya naman na may darating akong kaklase dito sa bahay para gumawa ng research paper. Sigurado ka bang ayos lang sa kanya na abutan niya ako dito? Oo naman. Maya-maya pauwi na rin yun. Diyan ka lang ha. Magluluto lang ako ng para sa hapunan. Oh, mukhang nandyan na pala ang mami ko. Baka may pagkain na rin siyang dala. Ay, grabe ang traffic talaga kapag ganitong oras. Nakapagsaing ka na ba? Oh, may bisita ka pala, Gian. Mami. Si Eden po, yung sinasabi ko po sa inyo kahapon na kaklase ko at kasama sa research paper. Ngayon lang po kasi natapos yung ginagawa namin. Eden, mami ko. Good evening po, tita. Good evening din naman. Nakapagsaing ka na ba ng para sa hapunan, Gian? Actually, magsasaing pa lang po ako. Ganun ba? Ano nga ulit ang pangalan mo, Iha? Eden po, tita. Alam ba ng mga magulang mo na nandito ka sa bahay ng anak ko, Eden?
Opo, nagpaalam naman po ako sa kanila. Pero di ba tapos na yung ginagawa ninyong research paper? O bakit nandito ka pa? Mami, niyaya ko po kasi si Eden na dito na lang sa bahay mag-dinner. Hindi naman sa pinapaalis kita, Eden. Pero alam mo kasi, hindi maganda para sa isang kabataang babae na kagaya mo ang inaabot ng gabi sa bahay ng isang lalaki. Pero Mami, nagpaalam naman po siya sa magulang niya, saka wala naman po. Gian, tama si tita. Kailangan ko na rin palang umuwi kagad kasi nga 'di ba piprint ko pa tong mga ginawa natin. Nice meeting you po, tita. Ganon din ako. Mag-ingat ka pa uwi. Ihatid na kita, Eden. Ay, hindi na. Wag na, okay lang. Malapit lang naman yung sakakayan ng jeep. Sige ha, see you na lang bukas sa school. Bye! Papa Dudut, matagal na akong may crush sa kaklase kong si Eden. Kaya nga natuwa ako nang kaming dalawa ang naging magpartner para sa research paper sa isang subject namin noong 3rd year. Kasi mas lalo kaming naging close, kaya naman nakuha niya kagad ang atensyon ko ng araw na yon. At hindi niya rin pinagdamot ang cellphone number niya nang hingin ko yon pagkatapos ng seminar. Nagka-text kami, nagkatawagan hanggang sa muli kaming magkita, Papa Dudut. At pagkalipas ng halos 2 buwan kong panliligaw sa kanya, ay sinagot na nga niya ako. At dahil alam ko sa sarili ko na seryoso na ako sa relasyon namin ni Roxanne, ipinakilala ko na kaagad siya kay Mami at naikwento ko na rin kasi siya kay Mami. At mukha namang walang problema dahil pareho kami ng trabaho ni Roxanne. Kaya sigurado ako na magugustuhan siya ni Mami para sa akin. Gian? Ikaw ba yan? Halika na dito sa kusina at naghahain na ako dito. Mami, may kasama po pala ako. Si Roxanne, girlfriend ko po. Good evening po, tita. Ikaw ba yung Roxanne? Good evening din naman. Maupo na kayo. Kukuha lang ako ng isa pang pinggan. Oh, huwag ka nang kabahan ha. Mabait yan si Mami. Mukha namang mabait talaga siya. Eto na ang pinggan para sa iyo, Roxanne. Ay, thank you po, tita. Kumain na kayo habang mainit pa tong mga niluto ko. Sabaw pa lang nitong sinigang, ang sarap na po, Mami. Kailan ba naman ako nagluto ng hindi masarap? Nakwento na sa akin ni Gia na nagtuturo ka rin daw, Roxanne? Opo, tita. Magkalapit lang po yung university na pinagtatrabahuhan namin ni Gian. Ganun ba? Nakakatuwa naman at pare-pareho pala tayo halos ng trabaho. Pati ba ang mga magulang mo nagtuturo din? Hindi po. Pero yung lola ko po, retired principal po siya. Sabi nga po nila, kay lola daw po talaga ako nagmana. Talaga? Kung ganun, ano palang trabaho ng mga magulang mo? Pareho po silang nurse ng daddy ko. Saang ospital sila nagtatrabaho? Dito lang din ba sa Valenzuela? Hindi po, sa Amerika po. Nagtatrabaho lang ba sila doon o doon na sila naninirahan? Actually, matagal na rin po silang naninirahan doon. Ibig sabihin ba alis ka rin para sumunod sa kanila? Wala pa naman po sa plano ni Roxanne ang pag-alis dito sa bansa, Mami. Wala pa, pero pinag-iisipan na niya. Napag-usapan na po namin yan. At sinabi po ni Roxanne na hindi rin po talaga niya gustong mangibang bansa. Tama pong sinabi ni Gian, tita. Matagal na po akong kinukulit ng parents ko na sumunod sa kanila. Nursing nga rin po ang kurso na gusto nilang kunin ko eh. Pero mas gusto ko po talagang magturo at magtrabaho dito sa bansa natin. Pero magulang mo pa rin sila. Paano kung pilitin ka nilang sumunod sa kanila? Nasabi pa naman ni Gia na nag-iisang anak ka lang din pala. Kaya siguradong hindi rin sila matatahimik kung hindi ka nila makakasama sa Amerika. Mami, masyado pa naman pong maaga para isipin at pag-usapan ng tungkol dyan. Ay, hindi naman sa nangunguna o nanghihimasok ako. Ang sa akin lang, magulang din kasi ako. Kaya alam ko ang pakiramdam ng malayo sa anak sa matagal na panahon. Gian, ikaw lang ang kasama ko sa buhay. At sana, wag namang dumating ang panahon na ikaw naman ang aalis at iiwan ako ng nag-iisa dito sa bahay.
Papa Dudut, naiintindihan ko naman ang point na sinasabi ni Mami. Kaya nga lang kahit pareho kaming seryoso ni Roxanne sa relasyon namin, ay nag-uumpisa pa lang din kami. Kaya marami pa kami mga bagay na hindi pa pinag-uusapan. Isa na nga doon ay ang tungkol sa mga plano namin ni Roxanne sa mga sarili naming mga buhay. Kagaya ng sinabi ko ay ayaw din naman talaga ni Roxanne na sumunod sa ibang bansa sa mga magulang niya. Kahit pinipilit siya ng mga ito. Kaya hindi ko yun masyadong iniisip sa ngayon. Papadudot nang niligawan ko pa lang si Roxanne ay naikikwento ko na siya kay Mami noon. At walang problema sa kanya kasi may maayos na akong trabaho. Matanda na raw ako at pwede nang magdesisyon para sa sarili ko. Kaya lang mula nang makilala niya si Roxanne ay napansin ko na parang naging mahigpit muli sa akin si Mami, lalong-lalo na sa oras ng pag-uwi ko. Palagi niyang pinupuna ang pag-uwi ko ng medyo malalim na ang gabi. Pati na ang pag-alis-alis ko ng bahay kahit wala akong pasok sa trabaho ko. Madalas din niyang pinapaalala sa akin ang responsibilidad ko sa bahay at sa kanya bilang mami ko. Mas lumala pa yon nang mag-retire na siya sa pagtuturo. Wala namang problema sa akin ang mga gastusin sa bahay dahil may sariling pera pa rin namang natatanggap si Mami mula sa pension niya. Kaya lang kasi papadudot naisip ko noon na medyo matanda na ako para makialam pa siya. Lalo na sa relasyon namin ni Roxanne. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Oras natin mga puso, mga barangay, 12:43 na po ng tanghali. And syempre, eto pa rin po ang ating programang Barangay Love Stories. At napakinggan na natin ang unang bahagi mga barangay ng ating kwento for today. At grabe katakot yung nanay ni Gian. Buti lang hindi ako yung girlfriend niya. Wow, girlfriend! Ano kaya mangyayari mga barangay? Sobrang kayang stricto ng nanay ni Gian. Posible nga kayang magkahiwalay itong si Roxanne. Naku, Roxanne talaga, oh. Kailan ko pa naman si Roxanne. May tindahan yan siya. At si Gian, mga puso, mga barangay. Naku, ganyan na ganyan din yung nanay ko, mga barangay. Kaya nga hindi ako nag-girlfriend eh. Hindi ako nagka-girlfriend. Stricto masyado yung nanay ko eh. Ayaw niya. Nag-boyfriend na lang ako. Charot lang. O sa mga puso natin, eto na po mga barangay, pakinggan na po natin ang mangyayari dito po sa ating kwento sa Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papadudot, maswerte ako at sa tama si Roxanne. Hindi ko yon sinasabi kay Roxanne pero alam ko na napapansin niya na kapag nasa labas kami ay panay ang tingin ko sa relo ko o sa cellphone ko. Panay rin kasi ang message sa akin ni Mami kung anong oras daw ako uuwi. At dahil nga doon ay si Roxanne ang nagsabi na siguro ay mas okay kung sa bahay na lang kami magdi-dinner para hindi magastos at kasama pa namin si Mami. Papadudot, hindi ko alam kung bakit parang hindi boto si Mami kay Roxanne. Kahit halos lahat ng mabuting katangian ng isang babae ay nasa kanya na. At kahit parang hindi talaga siya wini-welcome ni Mami sa bahay, ay hindi siya tumigil na gumawa ng paraan para mapalapit sa Mami ko. Mabuti at wala kayong seminar ngayong buwan. Malakas ang ulan at parang may paparating na bagyo. Oo nga po, Mami. Bale, nireschedule na po muna yung mga seminar na kailangan naming puntahan dahil sa bagyo. Okay sana kung malapit lang yung venue. Pero madalas sa malalayong lugar kayo pinapapunta eh. Ganyan din ako nung una akong nagtuturo. Pero mas mahirap ng panahon namin. Dahil puro biyahe ang ginagawa namin. Ngayon may mga service na kayong sinasakyan. Kaya hindi na kayo masyadong nahihirapan. Sinabi niyo pa po. Kaya nga, nakakabilib po talaga ang mga teacher nung panahon niyo. Sobrang tiyaga po. Babe, ang bango ng niluto mo ah. Grabe, binola mo kaagad ako sa niluto ko. Pasensya na at medyo natagalan ako sa kusina. Hindi naman masyado, babe. Sakto lang. Naku, Mami.
Sobrang sarap pong magluto ng adobo ni Roxanne. Ito po oh, lalagyan ko na po kayo sa plato nyo. Uy, babe, baka masyadong mag-expect si tita sa luto ko. Kaya tigil-tigilin mo na yung pambobola sa akin. Totoo naman yung sinasabi ko. Kaya nga gustong gusto ko na pinababaunan mo ako ng pagkain para sa tanghalian. Niluto mo bang mabuti tong manok? Opo, tita. Pinrito ko po muna yan bago ko nilagyan ng mga sangkap. Para kasing medyo hilaw pa. Ang sarap. Luto naman, Mami. Ang sarap nga po eh. Nahihirapan kasi akong nguyain eh. Saka bakit malabnaw tong sabaw ng adobo mo? Dapat hinayaan mo munang lumabas ang katas at sariling mantika ng manok bago mo pinatay ang apoy. Malabnaw na nga, matabang pa. Matabang po ba? Nakulangan po siguro ko sa paglalagay ng ibang sangkap. Naku, pasensya na po. Naku, babe. Hindi naman matabang. Ang sarap nga nitong sabaw. Makunat na, matabang pa. Yun ang panlasa ko. Kanino mo ba natutunan ang recipe na ito? Sa lola ko po, tita. Siya po kasi ang palagi kong kasama sa bahay eh. At sa kanya rin po ako nagpaturo ng pagluluto ng iba't ibang putahe. Alam mo sa tingin ko, mahusay magluto ang lola mo. Hindi mo lang talaga nakuha ng tama kung paano gawin ang mga tinuro niya sa'yo. Mami, masarap naman po talaga tong niluto ni Roxanne. Sabaw pa nga lang po. Ulam na eh. Wala naman akong sinasabi rap. Ang sabi ko lang, may mali sa pagkakaluto niya. Pero wala naman po akong nalalasahan na mali dito sa niluto niya. Siguro nga, Gian. Hindi ko lang talaga masyadong naluto yung manok. Medyo mahirap nga talaga siyang nguyain. O diba, napansin mo rin? Ang pagluluto kasi, hindi yan minamadali. Kaya kung darating man ang araw na magpapakasal na kayong dalawa, huwag ninyo ring madaliin dahil baka matulad sa ulam na to. Na hindi pa nga handang ihain, pero kinain na natin. O anong naging resulta? Hindi maayos. Ay, pagbukas mo nga ako ng delata, Gian. At yun na lang ang uulamin ko. Papa Dudut, alam ko na kung may maliman sa gabi na yon. Hindi po yun ang adobo na niluto ni Roxanne para sa hapunan. Kung hindi ang mga salitang binitawan ni Mami. Gusto ko pa sanang sabihin na hindi naman talaga makunat o hilaw ang manok pero hindi ko na tinuloy pa. Kilala ko kasi si Mami, kapag kinontra ko pa ang mga sinasabi niya ay baka tuluyan na siyang mawala ng ganang kumain, Papa Dudut. Kaya pinagbuksan ko na lamang siya ng dilata kagaya ng inutos niya. 1 taon pa ang lumipas, Papa Dudut, ay inalo ko nang magpakasal si Roxanne. At syempre, hindi niya yon tinanggihan. Ay, ang ganda naman itong blouse na binili mo para sa akin, Gian. Mabuti po at nagustuhan niyo, Mami. Nung nakita ko po talaga yan kanina sa mall, kayo po kaagad ang naalala ko kaya binili ko na po. Tamang-tama to para sa darating na binyag ng pamangkin mo. Yung anak ng pinsan mong si Senny. Naibili mo na ba siya ng regalo? Kinukuha ka nilang ninong, di ba? Ay, oo nga po pala. Nawala po sa isip ko. Sa susunod na linggo pa naman po yun, di ba? Oo, pero kapag sinipag ako na mag-mall sa Sabado, ako na lang ang bibili. Baka kasi makipagkita na rin ako sa mga dating co-teacher ko. Sige po, kayo pong bahala, Mami. O siya, itatabi ko na ang mga ito at nang maayos ko na rin ang iba pang grocery mo. Mami, may gusto po sana akong sabihin. Ano yon? At saka bakit parang bigla yatang sumeryoso yung mukha mo? Tungkol ba saan yan? Tungkol po sa amin ni Roxanne. Ano ba yon? Sabihin mo na at marami pa akong gagawin sa kusina pagkatapos kong ayusin itong mga pinamili mo. Magpapakasal na po kami sa susunod na taon. Ano? Tama ba yung narinig ko? Magpapakasal na kayong dalawa? Bakit? Buntis na ba siya? Hindi ba sinabi ko naman sa inyo na huwag ninyong... Mali po kayo nang iniisip, Mami. Hindi po buntis si Roxanne. Hindi naman pala buntis. Bakit parang biglaan tong gusto ninyong mangyari? Sa susunod na taon pa naman po ang plano naming petsa para sa kasal. Kaya hindi rin po biglaan.
Ang totoo po, medyo tumatanda na rin po kasi kami ni Roxanne. At since pareho naman po kaming may maayos na trabaho at ipon, naisip ko po na oras na para bumuo kami ng sarili naming pamilya. Ilang taon pa lang ba kayong magkarelasyon? Hindi ba wala pa namang 5 taon? Ni hindi mo pa nga siya masyadong nakikilala tapos pakakasalan mo na kagad? Magli5 taon na rin po kami ni Roxanne. Saka kilala na po namin ang isa't isa. At sigurado na po kami sa desisyon namin. Bakit nga kayo nagmamadali? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Siya ba ang nagsabi na magpakasal na kayo? Para maisama ka na niya sa pagsunod niya sa mga magulang niya sa Amerika? Hindi po. Ako po ang nag-alok sa kanya na magpakasal na kami. Ano bang plano ninyo tungkol sa mga magulang niya na nasa ibang bansa? Pumayag ba silang hindi sumunod si Roxanne sa kanila? Ang totoo po, hanggang ngayon kinukulit pa rin siya ng parents niya na mag-abroad. Tapos ikaw naman ang kinukulit niya na isama kapag umalis siya. Mami, hindi po ganun si Roxanne. Hindi niya po ipipilit sa akin ang bagay na ayaw ko. Ang umalis dito sa bansa at iwanan kayo. Siguraduhin mo lang yan, Gian. Nakalimutan mo na yatang naging pangako mo sa akin noon. Na kahit kailan, hindi mo ko iiwan. Hindi naman po talaga mangyayari yun. Magpapakasal lang po kami, pero hindi ibig sabihin nun, iiwan ko na po kayo. Paano kung ipilit ng mga magulang ni Roxanne na pareho kayong sumunod sa kanila sa Amerika? Gian, baka nakakalimutan mo na ako ang mami mo at mag-isang bumuhay sa'yo. Hindi ang mga magulang ni Roxanne na magiging magulang mo lang kapag nagpakasal kayo. Baka madala ka sa mga sasabihin nila sa oras na piliting ka ni Roxanne na umalis ng bansa. Hindi sila ang bumuhay sa'yo, Gian. Ako lang. Papa Dudut, ramdam ko ang pagtatampo ni Mami nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa plano naming pagpapakasal ni Roxanne. Alam kong nabibigla siya dahil una sa lahat ay hindi pa rin sila masyadong close ni Roxanne. At pangalawa, Papa Dudut, ay isang beses ko lang sinabi sa kanya ang tungkol sa plano namin. Hindi niya tuloy ako masyadong kinausap ng araw na yon. At nang sumunod pang mga araw, naging malamig din ang pakikitungo niya sa akin at madalas niya akong pinagdadabugan. Ramdam ko talaga ang pagtatampo niya sa akin, Papa Dudut. Iniisip niya siguro ay nalulungkot na kagad siya dahil bubuo na ng sariling pamilya ang nag-iisang anak niya. Pero kilala ko naman si Mami at alam kong hindi niya ako matitiis. Saka isa pa ay wala na rin naman siyang magagawa dahil totoong desidido na akong pakasalan si Roxanne. Mahaba rin naman ang pasensya ng girlfriend ko, lalo na at nakikita ko pa rin ang effort niya na mapalapit kay Mami. At alam ko na kahit na hindi pa sila close na dalawa, darating ang araw na kapag nakilala niya si Mami ni Roxanne ay magugustuhan niya ito. At mangyayari yon kapag naging manugang na niya si Roxanne. Barangay Love Stories. Oras natin mga puso, mga kabarangay, ngayon ay 1:11 na po ng hapon mga puso mga barangay. Ito pa rin po ang ating programang Barangay Love Stories. Kasama niyo pa rin po si Papa Bulan, si Papa Dudut at kanyang kwento mga puso mga kabarangay. Nako, magiging hadlang kaya itong mami ni Gian sa pagpapakasal nila ni Roxanne? Mga kabarangay, matutuloy kaya ang kanilang kasal gayong itong si mami niya kontra mga kabarangay? Ano kaya ang mangyayari? Nako, sana pa magpakasal din kami, Nanay Senny, huwag ka magkontra ha. Kiri-kiri. Papa Inring ha, huwag ka magkontra. Karot lang. O sa mga barangay natin, eto na po, pakinggan na po natin ang huling bahagi po ng ating kwento dito po sa ating programang Barangay Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinimula na nga namin pag-usapan ni Roxanne ang mga plano para sa kasal. May 7 buwan na lamang kasi bago ang date na gusto naming ipaschedule para sa kasal. Kaya lang Papa Dudut ay hindi pa rin tumitigil ang mga magulang ni Roxanne na pasunurin siya sa Amerika. At aaminin ko na isa yon sa mga dahilan kung bakit gusto ko nang makasal kaming dalawa.
para mabuo na ang isip at desisyon ni Roxanne na dumito na lamang sa Pilipinas kasama ako at ang magiging mga anak namin. Minsan kasi papadudot kapag napagkwentuhan namin ang tungkol sa mga magulang niya, ay ramdam ko na hindi pa talaga buo ang desisyon niya na dumito na lamang sa Pilipinas. Ilang taon niya rin kasing hindi nakasama ang parents niya. Sinasabi niya rin minsan na gusto niya ring bumawi sa mga ito para sa mga pagsasakripisyo na magtrabaho sa abroad para sa kanya. At magagawa lamang ngayon kapag sumunod siya sa at nagkasama-sama na sila. At doon ako natatakot, Papa Dudut, ang maiwan ni Roxanne at hindi na balikan pa. Siyempre magulang niya yon at boyfriend niya lamang ako. At ayoko rin naman na palagi siyang ikumbinse na huwag nang umalis. Kaya ang naisip ko na po pwedeng makapagpabuon ng desisyon niya na dumito lang sa Pilipinas ay kapag nakasal na kaming dalawa. Okay na siguro tong pinili natin na restaurant para sa reception. Puntahan na lang natin sa weekend para makita natin ang venue. Tsaka kung anong pinakamagandang package na maibibigay nila sa atin. Sige babe, ito na lang naman halos ang hindi pa final dahil hindi pa natin nakikita ang venue. Yung iba na kailangan nating planuhin, okay na. Ay, nakakatuwa naman at mabilis tayong nakapagplano. Sinabi mo pa. Mabilis lang talaga maayos ang plano kapag simple ang kasalan. Buti na lang pareho tayo ng gusto. Oo babe, pareho tayong mag-isip at pareho din tayong matipid. Babe, since medyo maayos na yung mga plano natin para sa kasal, baka pwede na rin nating pag-usapan ang plano natin pagkatapos ng kasal? O sige ba? Yung tungkol ba sa kung ilan ang magiging anak natin? Gaano ba karami ang gusto mo, babe? Yung pang basketball team o pang cheering squad? Puro ka naman biro eh. Hindi yung tungkol doon. Tungkol sana sa kung saan tayo titira pagkatapos ng kasal. Ah, yung tungkol ba doon? Ano bang gusto mo, babe? Gusto mo ba palakihan ko yung kwarto ko sa bahay? O yung mismong bahay na ang gusto mong iparenovate ko? Pwede bang ibahin mo yung tanong mo, babe? Ha? Anong ibig mo sabihin? Pwede bang itanong mo sa akin kung saan ko gustong tumira? Babe, magiging honest na ako sa'yo ha. Gusto ko sanang bumukod tayo ng bahay. Bakit, babe? Wala namang problema sa bahay namin. Pwede ko yun iparenovate. Actually, matagal ko na rin plano yun. At may nakatabi na akong pera para dun. Isa pa, malapit naman yun sa pinagtatrabahuan natin. Wala naman akong problema sa bahay niyo. Yung mommy mo lang ang iniisip ko. Ganun lang talaga siya. Pero huwag kang mag-alala. Kapag naman nagpakasal na tayo at nakasama ka na niya sa iisang bubong, mas makikilala ka na niya. At sigurado ako na mas magugustuhan ka niya. Babe, alam ko naman na nakita mo ang mga effort ko para maging close kami, di ba? Ganun lang talaga si Mami. Palagi niyang ipinapakita sa'yo na kunwari ayaw niya sa'yo. Pero ang totoo, nagpapa-hard to get lang yun. Pero hindi kasi yun ang dating ng mga ginagawa niya sa akin. Babe, baka naman nami-misinterpret mo lang siya. Palagi lang siyang mukhang masungit, pero mabait talaga siya. At alam ko na gusto ka niya. Iba yung nakikita kong dahilan kung bakit ginagawa niya yun. Hindi dahil sa hindi niya ako gusto, kundi dahil ayaw kanyang pakawalan. Kaya pilit niya akong tinataboy palayo sa kanya, pati na rin sa'yo. Babe, willing ako na mag-sacrifice at dumito na lang sa Pilipinas kasama mo. Isa lang ang hinihiling ko. Sana magkaroon tayo ng sariling buhay bilang mag-asawa kapag nakasal na tayo. Papadudot, ayoko sana ang sangayuna ng mga sinasabi ni Roxanne tungkol kay Mami. Pero yun din kasi talaga ang napapansin ko tungkol sa kanya mula noong nag-aaral pa lamang ako. Nung una, naiintindihan ko pa na kailangan kong tutukan siya sangayon nang sabihin ko sa kanya na gusto ko nang pakasalan si Roxanne at bumuo na ng sariling pamilya.
Hindi dahil sa ayaw niya kay Roxanne, kung hindi dahil ayaw niya na umalis ako sa bahay at sa buhay niya. Wala naman talaga akong plano na umalis sa buhay niya, Papa Dudut. Kung magpapakasal man ako at aalis ng bahay, hindi ibig sabihin noon na kinakalimutan ko na ang responsibilidad ko sa kanya bilang isang anak. At sa akin sana ay maintindihan ni Mami na may responsibilidad din ako sa sarili ko at sa pamilya na nais kong buuin kasama si Roxanne. Hello babe, nandito na ako sa bahay. O sige, magpahinga ka na. Ang tagal ng biyahe mo kanina pa uwi dyan sa inyo dahil sa traffic. Sabi ko naman sa iyo huwag mo na akong ihatid para hindi ka abutan ng rush hour. Hindi naman pwede yun. Dahil ako naman ang papagalitan ng lola mo kapag nalaman niya na hindi kita inihatid pa uwi. Para naman kaya kong pagalitan ni Lola mas mahal ka na nga niya kaysa sa akin na totoong apo niya. Ganun talaga kapag magaling maglambing. Babe, baba ko muna tong tawag para makapagpalit na ako ng damit. Sige babe, I love you. Bye! I love you too. Bye! Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Nag-text naman po ako na malilate ako ng uwi ngayon, Mami. Pero saan ka nga galing? Ba, pagkatapos ng isang text na ginawa mo, hindi mo na ako nireplyan At hindi ka rin sumasagot sa mga tawag ko. Sinabi ko naman po na busy kami ni Roxanne sa pakikipag-usap sa magiging wedding coordinator namin. Kaya hindi ko na po halos nahawakan ng cellphone ko. Yan na nga ang sinasabi ko Hindi pa nga kayo kasal ng Roxanne na yan, nawawalan ka na ng oras sa mami mo. Mami, hindi ko naman po kasi pwedeng sagutin ang tawag niyo time to time. Lalo na kapag busy ako kagaya kanina. Bakit dati nagagawa mo? Pero mula lang talaga nang makilala mo ang Roxanne na yan, malaki na ang pinagbago mo. Kaya nga ayoko muna na makasal kayong dalawa dahil hindi mo pa talaga siya kilala. Ano po ba talaga ang meron kay Roxanne at hindi niyo siya magustuhan? Ayan! Ayan mismo! Yung tinuturuan ka niya na sumagot sa akin ng ganyan. Mami, wala naman pong mali sa mga sinasabi ko. Wala rin naman pong mali kay Roxanne. Kung wala, bakit ganyan ka nang makipag-usap sa akin? Parang hindi mo ako nanaya. Alam mo, kaya hindi ko talaga magustuhan yung Roxanne na yan dahil alam ko na hindi siya magandang impluwensya sa'yo. Gian, hindi ko pa nga siya manugang pero nasasagot mo na ako ng ganyan? Ano pa kapag naging mag-asawa na kayo? Kahit kailan talaga, hindi ko magugustuhan ng girlfriend mo na yan. Ayaw niyo po ba kay Roxanne o ayaw niyo lang talaga akong pakawalan? Kasi Mami, hindi lang naman po si Roxanne ang inayawan niyo para sa akin. Sa tuwing magkukwento ako sa inyo ng tungkol sa babaeng gusto kong ligawan, binabaran niyo kaagad ako. Mabuti nga po, matyaga si Roxanne sa akin. Matyaga rin siya sa inyo. Gian, wag mo ako pinagtataasan ng boses, ha? Baka nakakalimutan mo na ako. Na kayo ang mami ko na mag-isang nag-alaga at bumuhay sa akin. Ay. Una po sa lahat, hindi ko po kayo pinagtataasan ng boses. Pangalawa, kahit kailan hindi ko po nakakalimutan na kayo ang mami ko. Pati na rin ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. Pero sana po, huwag niyo rin kalimutan na may sarili akong buhay. Na hindi niyo pwede habang buhay na diktahan at kontrolin. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman kita kinokontrol at mas lalong hindi kita dinidiktahan. Kaya po ba palagi niyo na lang tinataboy si Roxanne? At pinaparamdam sa akin na kayo lang ang nag-iisang tao na pwede kong makasama at mahalin? Ay, Mami, hindi ko naman po kakalimutan ang pangako at responsibilidad ko sa inyo. At isa lang po ang inihiling ko. Bigyan niyo naman po sa akin ang karapatan ko na mamuhay ng malaya. Mami, sorry po pero sobrang nakakasakal na po kasi ang ginagawa niyong pagkokontrol sa buhay ko Mula nung nag-aaral pa lang ako, hanggang ngayon, kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Papa Dudut, siguro nga ay mali talaga ang paraan ko ng pagsagot kay Mami ng gabi na yon.
Pero hindi ko na rin kasi talaga sinabi niya sa akin na naiintindihan niya ang lahat ng mga sinabi ko. At inaamin niya na may naging pagkakamali din daw siya, lalo na sa pagtrato niya kay Roxanne. Sana raw ay may chance pa rin na mas makilala niya si Roxanne at maging close silang dalawa. Sinabi ko naman na talagang yun ang gustong mangyari ni Roxanne. Ang mas makilala nila ni Mami ang isa't isa. Papadudot ng sumunod na gabi ay nag-dinner si Roxanne sa bahay at nakita ko kung paano binago ni Mami ang treatment niya sa babaeng mapapangasawa ko. Naging mabuti siya at makwento. At hindi lang yun ay sa isang gabi dahil sa bawat oras na magkakasama kaming tatlo ay maayos ng pakikitungo ni Mami kay Roxanne. Kaya kagaya ng inaasahan ko ay totoong nagkasundo na silang dalawa. Papadudot ngayong taon dapat po kaming ikasal ni Roxanne. Pero dahil nga po sa nangyaring pandemic sa ating bansa ay nag-decide kami na i-reschedule na lamang ang lahat sa susunod na taon. Napag-usapan na rin namin ni Roxanne na sa bahay kami titira kasama ni Mami pagkatapos ng kasal. Oo, Papadudot, nagbago ang isip ni Roxanne at sa kanya na mismo nang galing na samahan na lang namin si Mami sa bahay dahil matanda na raw ito. Magkasundo na rin silang dalawa at parang si Roxanne na ang totoong anak ni Mami. Kaya naman natutuwa talaga ako dahil hindi na ako naiipit pa sa kanilang dalawa. Papadudot, bago ko po tapusin ang sulat ko ay gusto ko sana mag-iwan ng isang mensahe sa ating mga kabarangay na sana kapag nakita na natin ang taong forever nating mamahalin ay huwag pa rin nating kalimutan ang responsibilidad natin sa mga magulang natin. Bago tayo tuluyang lumagay sa tahimik na buhay ay siguraduhin din natin na may maayos na tahanan ng mga taong naging dahilan para magkaroon tayo ng maayos na buhay. Hanggang dito na lamang po ang inyong forever kabarangay, Gian. Barangay Love Stories. Oras natin mga puso, mga barangay, 1:40 na po ng hapon. Isang bansa, isang barangay, sabay-sabay tayong pag-usapan ng pagiging strikto ng mami ni Gian, mga puso, mga barangay. Ito pa rin po ang ating programang Barangay Love Stories. And sa mga barangay natin dyan, ako pa rin po ang inyong Papa Buloy. Pwede nyo pong i-message ang reaction ninyo kung kayo ba ay katulad din ng mami ni Gian or kung ganun din ba yung mami ninyo mga puso or yung mga nanay nyo mga barangay sa inyo, ganun din ba ka-stricto? Yung tipong, di ba yung mga nanay kasi mga puso mga barangay, sabi, mag-aral ka muna. Pati tatay ganito rin, mas sa mga magulang, mag-aral ka muna, patapusin mo yung pag-aral mo, bago ka mag-jowa, bago ka mag-boyfriend. Pagtapos mo mag-aral, papayagan na kita. Pero nung nakagraduate na, o magtrabaho ka muna, mag-asawa ka kaagad, di ba? Di ba? Bigla nagbago agad. Ako mga pare ko, magkakaroon ako ng di ba, itong mga baby ko. Sinasarak ang sinaraputat, sarambutan, saka sisarakutan. Like yung pinapangaralan, sabi ko, mga anak, mag-aral muna kayo mabuti. Tapusin yung pag-aaral ninyo. Siyempre para sa inyo rin yan eh. Para sa inyo yan, yung pag-aaral na yan. Kapag natapos nyo yan, pwede na kayo mag-asawa. Pagbaba nyo ng stage, pwede na kayo magpabuntis. Pagbaba ng stage, di ba? Nagpabuntis agad. Hindi Kasi mga barangay, kaya ganun lang naman yung mga magulang natin ka-stricto. Para din naman sa sarili natin kapakanan. Tingnan mo, kung di nag-stricto yung nanay ko, yung tatay ko, hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral ko. Kung nag-stricto sila, baka buntis na ako, bata pa ako. Kaya hindi muna, diba? Tinapos ko muna yung pag-aaral ko bago nagpabuntis. Sa mga barangay natin, mag-text po kayo 0950-738-1028 or sa Facebook natin mga puso, mga barangay. Pwede kayong mag-comment sa ating Facebook Live or mag-PM or mag-message Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin po, Papa Buloy 975. Ayan. Si Diana kasi magaling talaga tumakas to eh. Stricto naman si Tatay Uking sa kasi Nanay Inday. Pati yung tagapangalaga sila Tito Dodi. Sila Daddy Ching, sila Mami Marlene. Kaya lang, nakatakas. Ayan. Nabuntis. Ito sabi ni Madam Ala dito, nakarelate ako kasi ganyan din ako ka-stricto sa mga anak ko. Ayoko muna sila mag-asawa at ayoko munang mawala sila sa poder ko. Pero mas stricto ako kay Donnie Dorero. Hindi siya pwedeng mapunta sa iba. Akin lang siya. Oh, wow, sana all. Parang Ate Gingging lang din Annalyn Trinidad. Stricto sa mga asawa, hindi lang sa anak. Pero syempre mga barangay, kailangan din natin mag-stricto sa mga asawa natin kung tutuusin, di ba?
Kung di tayo stricto sa asawa natin, malamang napunta na sa iba yan. Ako nga, ginapabayaan ko na yung asawa ko. Bahala na siya. Gusto siya mapunta. Ayoko na. O sa mga barangay natin na ito, pasabi ng mga barangay natin sa ating text line. Hello po, Paps. Ganyan na ganyan din po ang nanay ko po. Masyado po siyang istrikto sa akin. Halos nga po, ayaw po ako palabasin ng bahay. Hindi naman pwede kasi nag-aaral po ako. Ayaw ko palabasin pero may pasok ka. Kaya pag absent ka, nanay mo sisihin mo. Pag wala kang natutunan, diba? And, pero Paps, nakakatakas din ako sa kanya. Pero wala naman po akong ginagawang masama. Pero, puros ka na lang pero siguro. Pero yun nga, Paps, nakakasakal din minsan. It's me nga po pala si Karen. Hello sa'yo, Karen. Alam niyo mga barangay, pagiging stricto kasi ng magulang, oo, sabihin na natin yun na rin dahil sa kwento kanina, nakakasakal naman din talaga yung ganon. Yung may trabaho ka na, kumbaga hindi ka makagawa ng sarili mong desisyon dahil sa sobrang pagiging stricto ng mga magulang ninyo. Pero mga barangay, isipin nyo na lang para din naman yun sa kapakanan ninyo. Pag sobra na, kausapin nyo yung magulang ninyo or nanay nyo, yung tatay ninyo, na nasa kumbaga nasobrahan ka na ng pagiging stricto. Hindi na tama yan. Hindi na tama yan, ma. Kasi masyado mo na akong nasasakal. Pwede naman kausapin na mahinahon. Hindi kailangan magtalo. Katulad ng ginagawa ni Gian doon kay mami niya, diba? At least naliwanagan yung mami niya at naging okay sila. At nagpakasal sila ni Roxanne. Tapos itong si Roxanne, may kabet si Jaime. Charot lang. Hindi naman ang kwento, nagkaroon ng kabet. Charot lang. Si Jaime kasi kasalanan ni Jaime yan. Magbabalik tayo mga puso mga barangay. Dito po sa ating programang Barangay Love Stories. Text lang po kayo 0950-738-1028 naman yung mga reactions po sa ating kwento or kung kayo ba ay striktong mga magulang or stricto yung mga magulang ninyo. And sa Facebook po Barangay FM 97.5 Palawan, sa akin Papa Buloy 975. Magbabalik tayo Barangay Love Stories ng Barangay FM forever. Titibo-tibo mga barangay by Moira De La Torre sa Barangay FM forever. You know the past mga puso mga barangay, oras natin 1:52 na po ng hapon and tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Barangay Love Stories and pinag-usapan pa rin po natin ang storya natin kanina, yung pagiging mahigpit or stricto ng magulang sa atin sa mga kung sino man sa inyo mga barangay mga puso na nakakasakal na nangyari po kay Gian at sa kanyang mami. At muntik pang hindi matuloy ang kanyang kasal dahil nga sa kanyang mami na ayaw doon sa kanyang mapapangasawa na si Roxanne. Kaya lang syempre, ayaw lang kasi ng mami niya na mawalay sa kanya si Gian. Syempre siya na nga yung anak, tapos dalawa na lang sila magkasama, mawawala pa yung anak niya, diba? Natatakot lang nitong nanay, yung kanyang mami mga puso mga barangay. Kayo ba'y na-experience nyo rin yan mga puso mga barangay na ganyang klaseng kwento po na hanggang kahit nagtatrabaho na kayo, may sarili na kayong pamilya, stricto pa rin ang magulang ninyo sa inyo? Meron pa bang ganyan mga puso mga barangay? Pwede kayong i-text nyo po yan 0950-738-1028 or pwede kayong mag-PM or mag-message po or mag-comment sa ating Facebook Live Barangay FM 97.5 Palawan or sa Papa Buloy 975. At sabi sa ating Facebook Live mga puso mga barangay, nag-comment dito galing kay kay Ronel Caballero. Sabi niya, hello po, Paps, and alam ako nga kwentiyo. Gawa-gawa siguro itong chat mo, siguro yung comment mo dito. May alam daw siyang kwento. Anong alam mong kwento? Meron akong alam. Hindi ko sasabihin. Alright. Kire-kire. Anong alam mong kwento dyan, Ronel? Gawa-gawa ka naman. Tuloy mo yung chat mo, yung comment mo na yan. And hello nga pala kay, sabi niya, hi po. Wowo OMG. What's that? Gawa-gawa ka. Hello kay Aubrey Macolor. She's watching and listening sa ating Barangay Love Stories. And ito sabi sa ating text ay mga puso mga barangay. Hello po, Paps. Ako po, Paps, ay magiging istriktong nanay din po sa aking mga anak dahil ayoko po na mapariwara ang kanilang buhay. Gusto ko po na makapagtapos muna sila ng pag-aaral, lalo pa po at iba na ang panahon natin ngayon. Masyado nang mapupusok
ang mga kabataan. It's me nga po pala, Papa Buloy, si Nanay Beth. Hello sa'yo, Nanay Beth. Maraming salamat sa pakikinig. Totoo kayo dyan, mga barangay. Sa panahon kasi ngayon, mga barangay, kailangan din natin mag-stick to sa mga anak natin, lalo pat ibang klase na yung panahon natin ngayon. Grabe. Kalain mo, dumarami yung mga case ng mga kabataan, pala mga barangay, mga teenager, maaga nagbubuntis, mga barangay, diba? Kaya ako mga barangay talaga, tinan nyo, sabi ko ang sarili ko, pangako sa mga magulang ko, hindi ako magbubuntis sa maaga. Gabi ako magbubuntis. Hindi sabi ko sa kanila, mamatay akong virgin. At mga pangako ko yan. O mga puso mga barangay, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga barangay. Ito po, kung wala ka by Hale, dito lang yan sa Barangay FM, forever. Oras natin mga puso mga barangay, 2:22 na po ng hapon. Ito po sabi ng kabarangay natin dito sa ating text line, sa ating Barangay Love Stories na program. Sabi dito ng kabarangay natin, hello po Paps, ako po nakarelate po ako dahil po stricto din po ang nanay ko. Hindi niya po ako pinapa-boyfriend, Paps. It's me nga po pala si Cardo. Paano ka magkaka-boyfriend? Lalaki ka, Cardo. Kaya naman pala stricto ka. Kaya naman pala hindi ka pinapa-boyfriend, Cardo ka talaga. Gawa. And sabi ng kabarangay natin dito, Papa Buloy, pabida naman po kami yung mga taga-Gintong Butil po. And lalo na po kila Ate Buni. Ate Buni, kamusta? Na nakapahinga po na daw po sila kaysa maulan po. Ay, maulan pala dyan sa Gintong Butil. Pabida ko lang din po pala si Tatay Choi, tama ba? Tatay Choi Abarkar, tama ba? Tatay Choi Abarkar. And si Tatay Choi po, yung pogi po ng Gintong Butil. O sana lalo sa inyo dyan. Hindi pa ako nakakapunta uli dyan sa Gintong Butil. Miss ko na kayo. Kuya Putol, si Ate Buni, si Kuya Putol, lasing na naman. Hello po sa inyo lahat dyan, mga puso mga barangay. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Text na po kayo 0950-738-1028. Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin, Papa Buloy 975. Tuloy pa rin mga puso mga barangay. Dito lang yan sa Barangay FM forever. Oras natin mga puso mga barangay, 2:45 na po ng hapon, isang bansa, isang barangay. Sabay-sabay pa rin natin pag-usapan ng ating kwento ngayong huling kembot na po ng ating programang Barangay Love Stories. And syempre ako pa rin po ang inyong Papa Buloy mga puso mga kabarangay. Text pa rin kayo 0950-738-1028. Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin po, Papa Buloy 975. And syempre, eto po sabi ng kabarangay natin dito po sa ating text line. Hello po Papa Buloy. And masasabi ko lang po sa story, at least po natuto po ang mami ni Gian. At nalaman niya po yung kanyang pagkakamali, yung kanyang pagiging sobra pong mahigpit. At ngayon, okay na po ang kanilang samahan bilang isang pamilya. Oo nga, diba? Yun yung maganda mga barangay. Sa lahat na nangyayari sa buhay natin, lahat na nangyayari sa mga araw-araw nating nangyayari sa buhay natin, matututo at meron tayong matututunang mga leksyon, mga aral, at maaari natin matutunan din na itama yung ating mga pagkakamali. Ay, totoo yan sobra. And hello nga pala kay kina Alfred, ayan. Happy birthday kay Papa Tongtong. Happy birthday, Papa Tongtong Villeza. Happy birthday to you, to me, and to everyone. Wow, gawa. And hello kay Sir Pong Idusura. Wow, taray, open na pala ang kanyang Pong's Chow Long House. Taray naman, dyan sa may Tinigiban. Hello, Sir Pong. Naalala ko tuloy, nag-inquire siya sa amin kung pwede rin kami mag-gig ni Mama Donna doon. Siguro, di ba, from Thursday, Friday, Saturday, Sunday, pag walang mga sama ng Lolits Bulaluan kami. Pag Monday to Wednesday, kay Sir Pong ng Pong's Chow Long. Buhay pa kaya tayo doon, Ma'am? Kaya pa ba, Ma'am? Ewan ko na lang talaga. Yung kumita nga kami. Pero patay rin kami. Himlay. Kaya yan, Ma'am. Suka tayong pera Ay, nako ka talaga. Oo. Ano lang, kahit lang ng kayod. Para sa pamilya. Kahit ng kahit para sa asawa ko.
taro, kore. And Babs, babati po dito po DPWH, poging Kuya Kokoy. Pogi talaga si Kuya Kokoy. Oo, at pati na rin po pala sa buong supply section po. Hello kay Jaisel Rementizo. I miss you, Babs. Miss na kita. Sobra. Busy kasi masyado eh. Hindi magkatagpo yung mga oras natin. Hi, kailan kaya tayo magkikita uli? Hi sa poging Kuya Kokoy. I miss you, Kuya Kokoy. I love you, Kuya Kokoy. Mwah. Mahal na mahal kita, Kuya Kokoy. Nasa rin kasama ni Kuya Kokoy, di ba? Yari. Ito pa sabi ng kabarangay natin dito. Hello po. Mahal na 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 mahal kita, Kuya Kokoy. Alright. Kiri ang person. Ito pa sabi ng kabarangay natin dito sa ating text line. Narito tuloy ako sa yung text line ko kasi naman Kuya Kokoy eh. Pag Kokoy talaga nakakalito. Ito pa sabi ng kabarangay natin dito. Hello po, Paps. Magandang hapon po and masabi ko lang po sa storya natin po ngayong araw sa iyong programa po ay masaya po ako na naging masaya po ang kanilang ending. Pero Paps, ganyan din po ang naranasan ko po sa magulang ko. Masyado po silang stricto po sa aming magkakapatid. Pero naging maganda naman po ang kinahinatnan ng pagiging stricto nila, Paps. Meron na po akong sarili pong negosyo at nakapagtapos ako ng aking pag-aaral. At meron na rin po akong masayang pamilya. Ay, congrats! Sana all may negosyo na, nakapagtapos pa mag-aral, tapos meron pang magandang masayang pamilya. Ikaw na. Hindi na ako mag-fight ga. Galing yan kay Ernie. Hello sa'yo, Ernie. Maraming salamat sa iyong pakikinig dyan. Ganun naman talaga mga barangay eh. Yung mga pagiging stricto na magulang natin mga barangay, para yan magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, di ba? Di ba, Jaisel? Alam ko si Jaisel, si Babs Jaisel, naranasan niya yan. Stricto sa kanya si Auntie Paye. Di ba, Auntie Paye? Si Jaisel wala eh. Mas strong si Jaisel. Takas-takas, punta kung saan, punta sa jowa. Kiri-kiri din yan eh. Sa kanya ako nagmana. Charot lang. And miss you too, Babs. And grabing tawa po ni Kuya Kokoy. Ikaw ba, Kuya Kokoy? Kainis ka ba? Nakakainis naman to si Kuya Kokoy eh. Huwag ka nga magtawa-tawa dyan, Koy. Koy, Koy. Ibang Kokoy ata binabanggit ko dito. Hello po sa inyo dyan. Basta ingat ka dyan, Kuya Kokoy, palagi ha. Tandaan mo, nandito lang ako na nagmamahal sa'yo. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. Nandito lang ako, Kuya Koy. Kuya Kokoy ha, I love you. Kere. Eto ba? Sabi ng kamaragay natin dito, hello po, Paps. And pabati naman po kami dito sa bahay po na nakahiga po habang nakikinig sa'yo kay Mama and kay Papa, pati na rin po kay Bunso na si Ella. It's me nga po pala, si Monica. Hello sa iyo, Monica. Mga barangay, wala na pong oras si Papa Buloy. Susunod na po ang programang 3Play. Siyempre, kasama niyo pa rin ako dyan at si Mama Donna. Kahit lang ng kahit nga, di ba? Sabi ko sa inyo, ha? Para sa pamilya, para sa bayan, para sa'yo, ang laban na to, ha? Maraming salamat, Sir Bong Villanueva, Sir Kay, Sir Harry, Sir Alvin, Sir Arby, kay Ma'am Day, kay Ma'am Ellen, Ma'am Grace, Madam Elvitan, mga taga Bong Villanueva Salon, Robinson's Base Branch, thank you so much for my hair. Maraming salamat din kay Mama Nika, Ate Cherilyn, Ate Inis, Mama Nika Aesthetics, thank you so much. Boss Bats Martinez of Martinez Meat Shop, Boss Tongski ng Curvis Lechon, and pati na rin kay Boss, kay Sir June and Madam Connie Rojo, pati na rin kay Sir Pael and kay Madam Nancy Songkayaon, kay Mami Marlene Batumbakal and Daddy Ching Veray of Manang Lolits Bulaloan Tapsilogan, and pati na rin kay kay Madam Cherry and kay Sir Justice ng Queen Jasmine Bridal Gown and Suit Rental, and kay Auntie Judith Ross na maganda and sexy and pretty and lovely, sa nanay ko, tatay ko, ate ko, papis namin, si kuya ko, kay Alexa. Sir Pong, punta ako dyan later kasi meron akong ka-meet up dyan yung kliyente ko for June 29. Ayan. Uy, salamat ha. Thank you, Lord. Fully book ang papa nyo 21 to 29. Dagdagan nyo pa, may 30 pa dapat. Dapat pa 30 ha, hanggang 30. May 31 ba yung June? Ituloy-tuloy nyo na guys. Para sa pamilya ko.
Maraming salamat sa mga nagtitiwala sa akin para maging event host nila. Pwede ko sa mga kabarangay natin, naghanap ng host kami ni Mama Donna po. Ay nag-host po kami ng mga events po. Pwede nyo po kaming kontakin on Facebook. Papa Buloy 975 and Mama Donna 975. Kaya lang po wala na akong bakante 21 to 29 po. Magpabook kayo ng 16 meron 17 to 20. Book na kayo mga po sa mga barangay. Ako yung Papa Buloy ng Barangay FM. Tomorrow again, dito lang yan sa Barangay FM forever.